Hello po guys, magandang araw po. So ngayon guys, ang gagawin po natin ngayon is gagawa po tayo ng paano gagawa ng holding coil ng contactor natin. So ngayon gagamit lang tayo ng ng push button, ng start at saka yung sa stop. Spring return po to guys. At saka isang contactor lang. Okay? So ngayon, paano ba gagawa ng holding coil dito sa contactor natin? So ngayon, simulan na po natin. So yan guys, dito, kuha muna ako ng supply dito sa sa MCB. Kasi nga maraming nalilito nito guys. Yan eh. MCB, yan yun lang guys, yan. Tapos ito, i-connect natin to sa dito sa push button ng stop natin. Dito sa number 11. Number 11. Tapos dito sa number 12 guys, dito sa push button ng stop, dito sa number 12, i-connect natin sa dito sa push button ng start, dito sa number 13. Number 12. Tapos connect ko siya sa number 13. Dito. So ngayon guys, makikita niyo mamaya bakit di bumibitaw yung bakit di humahawak po yung coil ng contactor natin. Kaya tayo gumagamit ng holding coil. So ngayon, dito sa 13, dito naman sa 14, i-connect natin sa dito sa iwan natin. Connect tayo dito. Yan, tingnan nyo lang. Yan. Kasi importante kasi itong guys, itong push button. Yung holding coil niya, kasi kung wala kang holding coil, hindi mo siya ma-start mo siya pero bibitaw pa rin yung coil ng contactor. So ngayon, i-connect ko na to sa guys, dito sa iwan natin. Galing number 14, connect ko sa iwan. Ganun na yun sa kadali guys, pero dami ding nalilito nito. Kasi doon ka na malilito sa... So ngayon guys, i-connect ko lang tong i-connect na ko lang tong tawag ito, tong indicator lamp para makita natin. Sabay ko lang dito sa iwan. May common wire na to guys ha, may neutral na to. Dali namin yung neutral. So ngayon guys, explain ko ngayon paano tayo gagawa, bakit kailangan yung holding coil. So ngayon, iwan ko muna. So ngayon guys, i-start ko. Ito po yung start, di ba? Yan. Pag bitaw ko niyan, bibitaw din yung coil ng contactor mo. Di ba? Start. Start. So, hindi mahawak yung coil mo. Yun nga sinasabi ko, yung kailangan yung holding coil. So, holding coil guys, madali lang yun. Dito sa push button ng start, dito sa number 13, kukuha ka lang dito, dalawa yung i-connect mo dyan. Ako ng wire. Okay. Sa push button ng start guys pwede din ka dito sa push button ng stop, pwede din. Pero mas maganda dito sa dalawa po dito, connect natin. Sa number 13 guys number 13 ng push button ng start. Baka doon kayo makakonect sa number 14, walang din yan. Hindi din kumakapit yan. So ngayon, meron na tayo isa, ito po yung nangyari sa kanya, yan na po. Sa number 13, dalawa po yung wire, sa 14 isa papunta dito sa iwan ng coil. So ngayon guys, dito tayo malilito, di ba? So ngayon guys, ito siya, i-connect natin sa dito sa number 14 ng contactor natin, dito sa NO. Kasi nga yung NO guys, pag ma-energize na po yung contactor, di ba, mag-close. Yan. So 14 guys, dito sa number 13, ito po yung ginawa kong output.
NO din to. So, 13, i-connect din natin siya sa E1. Okay? Ganun lang yun. Ganun lang siya ka dali. Pero kakalito rin. Kunin ko siya dito. Yan. So, bali na po. Yan na po yung nangyari sa kanya, guys. Yan. Ibalik ko lang tong itong indicator lamp. Ilagay ko lang siya dito. Di ba? So, kanina hindi siya kumakapit. Ngayon, start natin. Testing natin. CB on. Tapos, start ko. Yan po. Ito yung start. Ito yung stop. So, start. Tingnan nyo. So, binitawan ko na isang lang, di ba? So, ngayon, stop ko. Start, stop, start. So, ngayon guys, para maano mo, itong huling coil. Tanggalin ko to Kumakapit na ngayon na. Tanggalin ko tong sinasabi ko galing 13. Pinunta natin din sa 14. Tatanggalin ko yan. Yan po ang mangyari sa kanya. So, pili natin sa start. Yan, puro bibitaw pa rin. Bibitaw na yan siya. Yan o. Yan. Pero kung ilagay ko to, yan, start ko. Di ba? Madali lang. At maraming salamat guys. Chip Tippers and God bless. Thank you po.